ang ating mababasa, ang sabi, kanyang pinahiga ko sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng matubig na pahingaan. Mayamang inilalarawan dito ang katotohanan na dapat nating malaman at kinakailangan maunawaan. At ang aking dalangin ay mapapagpala tayo ng iba yung bagay na ipinakikita ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Pinamagatan ko ang ating bagong aralin dito at karagdagang aralin pagkain dito sa Mang-awit 23 sa pamagat na makapagpahinga at makapagginhawa. Makapagpahinga at makapagginhawa. Na sa aking pagmumuni-muni ay napapanahon na kapahayagan para sa atin, lalo na sa ating kasalukuyang kalagayan at mga nagiging karanasan. Kaya ito'y muling pagpansin. Ako'y namangha ng muli kong basahin itong talatang ito lamang, ang talatang 2. Maraming akong natuklasan na hindi natin maaaring napag-alaman sa nakaraan. At gaya ng sabi ko, bagaman itong awit 23 ay paulit-ulit na binabanggit. Sa anumang kapanahonan ay ito ang sinasambi. Ito na yata ang mga awit na walang pinipiling kalagayan o karanasan sa buhay. Kapag may naisisilang, ang awit 23 ay nababanggit. Kapag may namamatay, ang awit 23 ay binabasa. At kung minsan, mas madalas yata ang basahin ito sa namamatay, pag may namamatay. Ngunit ang awit 23 ay aking natuklasan na hindi lamang basta awit tungkol sa kamatayan, kundi awit ng kabuhayan. Hindi siya awit ng pagkamatay lamang, kundi lalo na ito'y awit ng pamumuhay. At mas malamang, marami ang sinasabi nito sa panahon ng pamumuhay. Dito sa atin sa kawan ng Panginoon, hindi tayo lumalayo dito sa maglalarawang ang mismong Panginoon ay inibig na gamitin. Bakit tayo lalayo sa mismong inibig ng Panginoon na gamitin na metafora o ilustrasyon o paglalarawan? Kung paano niya inilalarawan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga taong kanyang ginustong piliin bilang kanyang bahagi, inaring pag-ari, at ginawang bayang hirang. Wala na siguro ang pinakamagandang paglalarawan upang magaang maunawaan at makitang malinaw kung paano ang ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan o kanyang kawan. At yamang tayo dito sa kawan ng Panginoon, ang ating pinakabatayang katuruan ay mayroong kinalaman sa relasyon sa Panginoon. Madalas tawagin natin tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Wala na yata ang pinakamahalagang usapin
na ating susumpungan sa banal na kasulatan, kundi ang tipanan na ugnayan. Bagamat sa panahon ito, maraming iglesia, kahit na iglesyang Kristiyano, hindi pinapansin ang tungkol sa tipanan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Ngunit, pasasaan, hahantong ang lahat ng bagay, kundi doon sa kung ang isa ay mayroong relasyon sa Panginoon. Kung tayo ba'y nabubuhay na hiwalay o nabubuhay na nakaugnay sa Panginoon. At magandang paglalarawan ang ating matutuklasan sa ugnayan ng pastor at ng tupa. Tulad ng sabi ko, bakit tayo lalayo pa dito? Samantalang ang Panginoon naman ang mismong kanyang kinuha sa kanyang sarili ang titulo ng isang pagiging pastor at ang kanyang bayan ay inihalin tulad naman niyang bilang kanyang kawan, mga tupa sa kanyang kawan. Palagi kong sinasabi at alam niyo, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat sa panahong ito ay napakaraming mga ipinairal na aral na nakapandadaya. Ngunit ako ay naniniwala na dito sa atin sa kawan ng Panginoon, tama ang ating pagkilala o pagkakilala sa Panginoon. At ang pagiging pastor niya at ang pag-angkin sa atin bilang kanyang mga tupa sa kanyang kawan ay mapapatunayan natin, palagi ko nga sinasabi, hindi napapansin na ang Biblia ay isang kasulatan ng pagtitipan o pagtitipanan. Hindi napapansin na bakit merong unang tipan at ikalawang tipan. Basta na lamang binabasa na hindi yun inuunawa ang nilalaman ng kasulatan. Para sa atin, ito isang kasulatan ng tipanan, pagtitipan o pagtitipanan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, meron akong sinulat na aklat na napaka habang pagsasalaysay na sinundan ang ugnayan ng pastor at tupa ng Panginoon at ng kanyang bayan o mga tupa ng kanyang kawan mula Genesis hanggang Apokalipsis. At madalas kong binabanggit ang mga ilang talata, bagamat napakahaba nito, pero kung maipakikita lamang sa atin, ang daming talata, binaybay ko sa pagsasalaysay mula Genesis, Deuteronomio, mga awit, sa mga propeta, Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Mikas, hanggang bagong tipan, sa Mateo, sa Juan, unang Pedro, Hebreo, hanggang Apokalipsis. Ang masusupungan ninyo ay ang parang hindi nalalagot na lubid o tali ng pagpapahayag ng ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan sa pamagitan ng larawan ng pastor at ng tupa. Kaya hindi tayo nahihiya na napakayaman ng ating batayan, ng ating pananampalatayang pinangahawakan. At madalas tinatawag sa mga nangasusulat, napakaraming talata po riyan, na ang bayan ng Panginoon ay tinatawag sa mga nangasusulat na kawan ng Panginoon. Hindi may kakaila na nasambit ng mga awit. Wika niya dito sa mga awit 23:1, nagsimula siya sa pagsasabing, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako
mangangailangan. Bakit nasambit? Sinabing wala siyang magiging kailangan. Marahil ang tugon ay ang karugtong na talata at ito ang ating bibigyan nga ng kaukulang pansin at diin na kanyang sinabi, kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Itong pagpapatuto na ito ay mayamang paglalarawan na ipinatatalastas ang pagmamalas na totoong pangangalaga, pagpapahalaga at pagpangalaga ng Panginoon sa mga kanya gaya ng ginagawa ng pastor sa kanyang mga tupa. Hindi natin madali yatang o minsan maunawaan ito, pero ang mga taong magbabasa nito, lalo na yung mga nangabuhay sa panahon ni David na mga awit, kagyat nilang at maliwanag nilang maunawaan ang sinasabi nitong awit 23, sapagkat sila'y nangabuhay sa pangahayupan, lalo na ng pangangalaga ng tupa. Hindi lingid sa kanila ang inilalarawan nitong ugnayan ng pastor at ng tupa. Walang pag-aalinlangan ng Panginoon ay papanong siya ang pastor na kanyang binanggit na bilang pastor ay nalalaman na ng Panginoon at tinutugunan ang pangunahin na pangangailangan ng mga inaalagaan o iniingatang mga tupa. Kaya't kapag ugatin natin ang salitang pastor, lalo na sa wikang Hebreo, yung salitang roi o roe ay ating matutuklasan ang dalawang bagay. Ang pastor bilang roi o roe. Ang ibig sabihin, ayon sa Genesis, sa kabanatang 16, 13 at 14, ang ibig sabihin ay ang Diyos na nakakakita, the God who sees. At sa Genesis 22, 8 at 14, siya ang Diyos na naghahanda, the God who provides. Pag inyong bibigyang pansin, ang mga talatang ito, kapwa mga pangyayari sa buhay ni Abraham. Si Abraham na isa sa mga naging tagapangalaga rin ng mga tupa, pastor. At namuhay na palipat-lipat na tinatawag sa Ingles na nomadic life. Palipat-lipat sapagkat bilang pastor dinadala ang kanyang kawan ng mga tupa kung saan mayroong pastulan. At alam ninyong naging paglalakbay ni Abraham sa iba't ibang lupain mula sa kanyang sinilangang dako hanggang kung saan dakong ipinag-utos ng Diyos na siya'y pumaroon. Sa kanyang paglalakbay, parang sinasabi sa kanyang kasaysayan kung paanong ikaw, Abraham, ay nagpastor ng mga tupa at dinadala mo ang iyong mga tupa kung saan may pastulan, ngayon ako ang magpapastor sa iyong buhay, humayo ka kung saan kita dadalhin.
At mayamang naunawaan ni Abraham ang bagay nito. Kaya sa Genesis 16, 13 at 14, yung balon ay na kung saan ay nangusap ang Panginoon ay tinawag na Beher Lahai Roi. Nandun yung saltang Roi, nang ibig sabihin, ang Diyos na nakakakita. Alam nyo, ang mga alpabeto ng salitang ng Hebreo, mga salitang ito'y naglalarawan. Kapag titignan mo ang bawat letra o salita o letra, ay gumuguhit ng larawan. At ang isang, pag inisaysa ninyo yung salitang pastor, sa katumbas na wikang Hebreo, iguguhit sa inyo, pag titignan ninyo ang mga salita at letra sa alpabetong Hebreo, iguguhit sa inyo ang isang ulo ng isang hayop na may kapangyarihan. Iguguhit ang larawang may mga matang nakatingin. Hindi ba ganyan ang pastor? Nakatingin siya, tagamasid siya. Kaya ang Diyos ay isang Diyos na nakakakita, kanyang tinitignan o nakatingin siya, lalo na sa kailanganin ng kanyang mga inaalagaang tupa. Pinakikita ng Diyos na nakakita, the God who sees, siya ang pumapatnubay sa pamumuhay. Ikalawa, doon sa Genesis 22, 8 at 14, ito yung nangyadog ni Abraham ang kanyang anak, at pagkatapos ay pinalitan si Isaac at may binigay ang Diyos na korderong ihahain. Tinawag ang Diyos doon na Jehovah Yireh o Yahweh Yireh. Nandun yung saltang Ire, o kaya Reya, o kaya Ra, ng lahat ng ibig sabihin ay Diyos na naghahanda, God who provides. Na ang Diyos, hindi lamang ang pumapatnubay sa pamumuhay, siya rin ang nagbibigay ng ikabubuhay. Ganyan ang ibig sabihin ng salitang pastor. Kaya't hindi nakapagtataka na dito hinango mismo ng Panginoon ang larawan ng kanyang pagiging pastor sa mga taong kanyang iniingatan at kanyang inaalagaan bilang mga tupa sa kanyang pastulan. Ngayon, nilalarawan nito ang mismong mayamang pag-iingat at paglingap ng Panginoon sa mga kanya. Alam ba ninyo ng pastor, sadyang nalalaman at kailan kailangan ng mga tupa ang kanilang pangunahin na pangangailangan, basic necessities to live, pangunahin na pangangailangan upang mabuhay. At kahit na anong o sino mang may taglay ng buhay, kailangan niya ang pagkain at inumin. Gusto ko ipakita natin yung isang slide dyan, sapagkat ito ang magpapabago sa ating pananaw. Yung unang slide, yung pastor na naghahanap ng pastulan. Okay. Magugulat kayo sapagkat bibigyan tayo ng kakaibang pananaw. Magbabago ang ating isipan. Ito'y larawan na makikita ninyo yung pastor. At makita ninyo ang mga kabundukan, ilang at parang. Ito
ang dako, totoong dako, kung saan pinapastulan ang mga tupa. At makikita ninyo magbabago ang ating tingin sa tanawin sapagkat ang pangangalaga ng mga tupa, lalo na nung isulat ito ni David. At ayon sa pagsusuri, hanggang ngayon hindi nagbabago kung saan dako inaalagaan ng mga tupa. At magugulat kayo sapagkat ito ang dako kung saan inaalagaan ang mga tupa. Yung mga maliliit na butil-butil dyan, yan yung mga tupa nakakalat sa bulubundukin lupain, sa ulilang na ilang, sa isang parang na kalawakan. At makikita ninyo ang larawan ng pastor, kailangan sa bawat araw, aalamin ng pastor, saan niya dadalhin ang kanyang mga tupa. Dahil tingnan ninyo, saan mo hanapin ang pastulan, ang sariwang pastulan na tinatawag. Mangyari, kapag sariwang pastulan ng ating pag-uusapan, tingnan nga natin yung second slide, makikita ninyo ang kaibahan. Sapagkat kapag pinag-uusapan ng sariwang pastulan, hindi pa yan, yung isa pa, yung pangkaraniwan na tanawin ng sariwang pastulan ay ito. Hindi ba? Ito ang larawan ng sariwang pastulan kapag pinag-uusapan ng pastulan o sariwang pastulan. Ngunit alam ba ninyo, nang isulat itong mga awit 23, hindi ito. Hindi ito ang pastulan, sariwang pastulan na tinutukoy. Ito'y pastulan na larawan ng pastulan sa modernong panahon. Sa panahon na ang pangahayupan, pangalaga lalo na ng tupa, ginagawa sa mga dako o mga lugar na maraming luntiang damo na tumutubo. Pero hindi ito ang tinutukoy ni David. Hindi yan ang sariwang pastulan. Bumalik tayo dun sa unang slide. Yung paghahanap ng pastor. Ito ang larawan kung saan ahanapin pinangangalagaan ng mga tupa at kung saan ahanapin ng pastor saan ang sariwang pastulan nang sabi ng talatang ating pinagbabatayan, kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan ako sa siping ng mga tubig na pahingan. Kaya ang pastor, makikita ninyo dyan sa larawan na yan, alam niya, nalalaman niya kung saan niya dadalhin ang kanyang mga tupang inaalagaan at iniingatan. Saan? Sa malawak na kaparangan, sa bulubunduking lupain yan, sa ilang na parang, sa ulilang parang na wala kang halos makikitang tumutubo na mga anumang nabubuhay na halaman. Diyan hahanapin ng pastor. Nalalaman niya ang kailangan ng kanyang mga tupa, lalo na ang kakainin at inumin, at nalalaman niya kailan nila kailangan ang mga ito. Dalawang bagay ang ating tutuklasin, pero bago yon, kung ang Panginoon ay inako nito ang pagiging pastor sa kanyang bayan, sa kanyang mga pinakitunguhan at pinakiugnayan ng mga tao noon, ay paglalarawan na ang pagtugon ng Panginoon, lalo na ng pangunahing pangangailangan ng mga kanya, ay katulad ng pastor na nalalaman niya
saan at kailan nila kailangan ang mga yon. May mga habang talata sa Biblia, dito rin sa mga awit 104, 1 at 29. Hindi ko alam kung mababasa natin sapagkat napakahaba nito. Pero ito'y nangungusap at nagpapahayag na ang Panginoong Diyos, sabi niya, siya ang naglagay ng dagat, ng ilog, ng tubig. Siya ang nagpapainom sa bawat hayop sa parang. Siya ang doon ay nangapapatid ng uhaw ang mga ilap na asno. Sa mga tabi nila ay nagkakaroon ng kanilang tahanan ng mga ibon. Kanyang dinidilig ang mga bundok, ang lupa'y busog sa bunga ng kanyang gawa. Pinatutubo ang mga damo para sa mga hayop. Ang gugulayin, pinatutubo para sa tao upang siya'y maglabas ng pagkain sa lupa. Nakita pati hayop at mga tao. At ang mga punong kahoy ng Panginoon ay busog, pinamumugaran ng mga ibon, ang mga matataas na bundok ay para sa mga mailap na kambing, ang mga malalaking bato ay kanlungan ng mga koneho, umuungal ang batang leon sa pagsunod na kanyang mahuhuli, hinahanap sa Diyos ang kanilang pagkain. Ang araw ay sumisikat, sila'y nagsisyalis at nangahiga sa kanilang mga yungib, lumalabas ang tao sa kanyang gawain at sa kanyang gawa hanggang kinahapunan. Nandun ang dagat, malaki at maluwang, ginagalawan ng mga di mabilang na mga bagay, ng munti at malaking hayop din naman. Nandun ang buwaya na kanyang nilikha upang maglibang doon. Lahat ng ito, sabi, lahat ng binanggit nating mga hayop at pati ng tao, lahat ng ito ay naghihintay sa Panginoon upang kanyang mabigyan sila ng kanilang pagkain sa ukol na panahon. In season. Alam ng Panginoon, nakatakda ang kanyang panahon ng pagbibigay ng pagkain sa lahat ng nilalang. At ibinibigay sa kanila ang pagkain na yon, pinipisan nila at ibinubukas ng Panginoon ang kanyang kamay, lahat ay nangabubusog sa kabutihan. Pag tinignan naman ninyo ang karugtong nito, kapag ikinubli naman ng Panginoon ang kanyang mukha, anong sabi? Silang lahat ay mga babagabag. Ibig sabihin, kapag ang Panginoon, hindi niya nilingon ang kanyang mga nilalang, lahat ng bagay, hayop, maging ang tao na ating nabasa. Kapag ikinubli ng Panginoon ang kanyang paningin, hindi na niya titignan at paghahandaan ang pangailangan ng mga kanya. Anong sabi riyan? Silang lahat ay mga mamatay at magsisibalik sa kanilang pagkaalabok. Kita ninyo yun? Lahat ng nilalang, lalo na ng may buhay, hayop, mga laman, puno, at maging ng tao, pinakakain ng Diyos. Nakita ko nga doon, dahil ako'y nagbubukid, ang sabi, binibigay ng Diyos sa isang gulayan para maglingkod sa tao. At ang lupa'y maglabas ng pagkain. Nakita, pati tao. Nakita na ng Diyos yan. At inihanda ng Diyos sa lahat ang kailangan upang mabuhay. Sa mga awit, 145, 9, 15, 16, ang sabi naman dyan, ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa Kanya at ibinibigay sa kanilang pagkain sa ukol na panahon. Yan sabi dyan. At sinasapatan ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Pinagtibay yan ni Apostol Pablo sa Gawa 17:23, 25 at 28 ng kanyang pinakilala ang Diyos na hindi nila nakikilala doon sa Athena. Nang sabihin niya, ito ang Diyos
na hindi niyo nakikilala, ipakikilala ko siya sa inyo. Sapagkat may templo sila ng pangalan ng kanilang simbahan, the unknown God, sa Diyos na hindi nakikilala. At ipinakilala sa kanilang, sabi nila, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan. At ang lahat ng bagay na narito, siya ay palibasay Panginoon ng langit at lupa. Siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng bagay sa makatwid ng ikabubuhay. Ang mga talatang ito ay ilan lamang na nagpapakita at nagpapaunawa kung bakit sa isang pastor itinulad ang Panginoon sa kanyang pakikitungo sa mga taong kanyang pinag-ugnayan. Ngayon, dito sa talatang ating pinagbabatayan, hatiin natin sa dalawa lang. Pero dahil napakahaba, hindi ko natapos kanilang madaling araw. At ako'y walo yatang pahina pa lang. At dito pa lang sa unang bahagi. At merong makakatawag pansin sa atin. Ang unang bahagi, ang sabi tungkol sa sariwang pastulan, pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Nakakatawag ng pansin at mangyari madalas hindi natin tinitingnan yung salitang nagpapahiga. Sinabi niya, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Yung salitang pinahihiga, nandiyan. Sa English, yung make me lie down o makes me lie down. Ay ang salitang yarbitz aini sa Hebreo. Ibig sabihin ng salitang yarbitz aini, makes me lie down, pinahiga niya ako. Dalawang kaulugan. Merong nagpapahiga, gumagawa na ng magpahiga, o kaya naman, mga pangyayari na nagpapasari ng isa'y mahiga. Ako man, hindi ko napansin ito nung mga naunang, sabi ko nga, sumulat ako ng 20 aralin pagkain para sa atin sa mga awit 23. Hindi ko napansin ito. Ngunit, kagabi ay natawag ang aking pansin, bakit nga ba hindi natin nakita ito? Itong saltang pinahiga o nagpapahiga. Merong itong katotohanang dapat nating maunawaan. Upang maunawaan natin ang salitang ito, pinahiga ako. Mamaya yung sariwang pastulan, ito munang pinahiga ako. Yung salitang pinahiga, yarbitz aini sa Hebreo. Na dalawa nga ang kaulugan, huwag niyong kalimutan sapagkat ito ang magtuturo sa atin ng karunungan, ng katotohanan sa ating pamumuhay. Upang maunawaan kung anong ibig sabihin nito, ay atin munang malaman, kinakailangan na malaman, ang mga tupa. Kilalanin natin ang mga tupa. Bakit nga ba na hindi ba higit sa lahat, bakit sa mga tupa iginaya ang mga mananampalataya at maging noon ang mga taong kinatagpo ng Panginoon at kinatipanan, sa mga tupa din niya ginaya. Ano bang meron sa tupa? Bakit higit sa lahat sa tupa ay ginaya? Sa susunod na mga aralin natin,
mahaba-haba yung ginawa kong aralin gaya ng tupa. Muli kong pinag-aralan ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa tupa sapagkat minsan nakapag-iisip ka na, bakit nga ba sa tupa? Inibig ng Panginoon ay tulad ang mga kanya. Di ba? Bakit hindi sa ibang hayop? Ano ang gustong ituro ng Panginoon? Anong ibig niya ipabatid sa paglalarawan na iginagaya ang mga kanya sa mga tupa? At dito sa ating pinag-aaralan ngayon, pansamantala, upang maunawa natin kung anong ibig sabihin na pinahihiga ako, makes me lie down, ay dapat nating munang makilala ang mga tupa. Ayon sa pagsusuri, kung mayroong totoong mahirap na pahigain, mahirap na mapahiga, walang iba kundi ang mga tupa. Hindi basta-basta mapahiga ang mga tupa. Pero dito ang sabi, pinahiga ako. Hindi basta-basta mapapahiga ang mga tupa ayon sa mga nagsipag-aral ng kalikasan ng mga tupa. Kapag ka mayroong mga bagay na sinasabi na kung saan ang mga tupa ay mahirap na mapahiga. Merong itinala ang mga nagsipag-aral ng 4 na bagay na sinasabi ng mga tupa ay hindi basta napapahiga hanggat binabagabag sila. Hindi mo mapapahiga hanggat binabagabag sila, at may tinalang 4 na bagay na bumabagabag. Kapag di pa sapat ang kanilang kabusugan, nakakaramdam pa ng gutom. Pangalawa, nakakaramdam ng panganib sa paligid. Konting kaluskos ay nagugulat. Pangatlo, nangangamba dahil ginagambala ng mga insekto o peste. At 4, kapag nililigalig ng kapwa tupa, pag nagsisiksikan sa kulungan, nagtutulakan. Bakit? Higit sa lahat, sa mga tupa, iginaya ng Panginoon ang mga kanya. Anong meron? Hindi ba ninyo nasasalamin ang sarili natin? Nang sabi, ang mga tupay mahirap na mapahiga hanggat binabagabag. At maraming pagkakataon tayo man ay binabagabag ng maraming bagay. Wala tayo sigurong pagkakaiba sa mga tupa na tayo ay hindi mapahiga kapag ka binabagabag tayo ng kakulangan o ng kailangan sa buhay. Kasi yung saltang mapahiga, inilalarawan din yung may mga nakita kayo kaninang mga larawan dyan, yung mga tupa na nandoon sa luntiang damo, relax, nakapahinga. Yeah? Pahinga. Kaya napahiga sapagkat hindi na binabagabag. Ngunit hanggat binabagabag, mahirap na mapahiga. Kaya nga may nagsasabi din na ang mga tupa, kung mayroong pinakamatigas na ulo, ay ang mga tupa.
Hindi mo matitigas ang ulo natin. Sino magsasabing hindi kayo matigas ang ulo? No? Ang tupa, mahirap mapahiga dahil matigas ang ulo. Hindi mapapahiga ng pastor. Hindi mapapasunod hanggat binabagabag. Binabagabag dahil sa kakulangan. Hindi nasasapatan sa kailangan. Hindi ba tayo nababagabag ganyan? Hindi ba tayo nababagabag kapag ang pakiramdam natin ay may panganib sa paligid? Hindi tayo mapakali. Ang tupa, ang sabi, konting kaluskos. Konting kaluskos. Nagugulumihanan, nababagabag. Kung ang mga mananampalatayang Kristiyano ay kagaya nga ng mga tupa, sa kawan, sa isang kawan, sa isang iglesia, hindi ba kung minsan konting kaluskos lang, nangawawala, nagsisipaglisan, tupang-tupa ang ugali. Kapag nangangamba, ginagambala ng mga insekto o peste, hindi mo mapapatigil. At ang sabi ng pag-aaral, kapag ginabagabag ng mga peste, dumadapo sa kanila, inuuntog yan kung saan niya mayuntog ang ulo niya. Maraming mga bumabagabag sa atin, mga bagay o mga sinuman. Anuman o sinuman. May pagkakataong binabagabag tayo. Ginugulo tayo. At nililigalig ng kapwa tupa, babasa niya sa Ezekiel 34, nagtutulakan yan. Dahil nagsisiksika. So, minsan marami tayong inaayawan tao, hindi tayo mapakali. No? Pag nakikita natin yung ating kalit, yung hindi natin gusto, no? Nakita ninyo, dito pa lamang ay meron sigurong dahilan o batayan kung bakit ang Panginoon sa lahat ng mga hayop, sa mga tupa iginaya ang mga niya. Dahil totoong-totoo ang mga ito, mga bagay. Balikan natin ang kahulugan ng salitang nagpapahiga. Ano itong ibig ipabatid? Ang sabi diyan, ang Panginoon ang tinutukoy niya. Ang Panginoon na aking pastor, inilagay ni David, na dating tagapangalaga ng tupa, kaya alam niya ang sinasabi niya. Hindi natin may sasantabi. Hindi natin mapag-aalinlanganin ang kanyang sinabi dahil ito'y karanasan niya. Nalalaman niya dahil siya man ay tagapangalaga ng tupa. At ngayon nilagay niya ang kanyang sarili sa isang tupa at ang pastor ang kanyang kinikilala ng Panginoon ang kanyang kinikilalang pastor. Ang sabi niya, ang Panginoon na aking pastor. Hindi ako mangangailangan kasi nga pinahiga niya ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa tubig na pahingan. Pero pansinin niyo yung saltang ito, ang Panginoon mismo pinahihiga ako. Kaya kanina sabi ko, ano yung salitang Ebreo kanina ng makes me lie down, pinahihiga ko. Dalawa ang kahulugan ng salitang Ebreyong yon. Mayroong gumagawa ng pagpapahiga o kaya naman pangyayari na nagpapasari upang mahiga. Ano ang gustong ipakita nito? Ako'y namangha ng pinag-aaralan ko itong salitang Ebreyo na Yarbitz Aini. Anong nakita ninyo sa talata? Anong napagunawan ninyo? Na ang Panginoon ang nagpapahiga at madalas ipinamamalas ng Panginoon kung paano sa tupa ang mga pastor. Pinahiga ang mga tupa. Anong nakikita ninyong larawan?
merong pagkakataon kung mahirap na mapahiga ang tupa, hindi siya mapahinga sapagkat binabagabag, at pinag-aralan natin ang mga bumabagabag, parang nangyayari na ang Diyos bilang pastor, kagaya ng isang pastor, sa pilitan na pinahihiga ang tupa. Bagamat kuminsan parang nakakagulat yung saltang sapilitan, pero yun ang ibig sabihin ng saltang Hebreo. Yun ang inilalarawan ng salitang Hebreo. Yarbitz Aini. Ang Panginoon mismo ang gumagawa na mapahiga ang mga kanya. Lalo na sa panahon natin, abalang-abala tayo. Marami tayong pinagkakawalan. Wala tayong tigil. Kumikilos. Nababagabag. Naliligalig. Hindi po ba? May pagkakataon ng Panginoon gumagawa na tayo'y mapahiga. Pinapangyari na mangyari na ang isa'y mapahiga, huminto at mapahiga. Kailangan pa ba nating pag-usapan paano ang mga halimbawa nito? Marami tayong makikitang mga halimbawa na nagpapasari ng mga pangyayari upang tayo ay mapahiga. Sa Isaiah 45:5-7, sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon, mula sa sikatan hanggang sa lubugan, upang makilala nila ako na ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin. Ako ang gumagawa ng kabutihan, ako rin ang lumilikha ng kasamaan. Ako ang pinagmumula ng kapayapaan, ako rin ang gumagawa ng kaguluhan o ng kasamaan. Ako na Panginoon, ginagawa ko lahat ng mga ito. Kagulat-gulat, hindi po ba na bakit ganun ang nasusulat? Nakakalimutan natin ang Panginoon makapangyarihan at ang ibig sabihin ng makapangyarihan, siyang magpapangyari. Ibig sabihin may pinapangyari ang Panginoon na nangyayari sa buhay natin kung kinakailangan ay sa pilitan na hihiga tayo upang mapahinga. Kaya ako hindi gaanong sumasang-ayon, lalo na sa panahon natin sa mga iglesyang Kristiyano, kapag may ang parang gusto nilang nangyayari sa buhay nila ay puro kabutihan, puro kagaanan, lalo na ngayon, puro kasaganaan ang pinag-uusapan. Puro o kayamanan. Yung mga prosperity teachings na gustong imulat, dapat wala tayo sa kahirapan, dapat tayo nasa kaginhawaan. Wala tayo dapat sa kasakitan, dapat tayo ay nasa katiwasayan at lahat ng yan. At kapag ka masasamang bagay ang dumarating sa buhay natin, ang sinisisi at itinuturo palagi na may gawa ang diablo. No? Dito hindi pinakikita ni David
ang tupa na matigas ang ulo, naliligalig, ayaw huminto. Doon sa isang aralin natin, kinakailangan kuminsan daw yung pambambo, yung na isa sa gamit ng pastor, kuminsan daw binabambo yung ulo ng matitigas na ulong tupa. Yun yung pagdidisiplina. At alam natin ang Panginoon, maraming pagkakataon, hindi ko nababanggitin ang mga talata, marami kahit tayong makikita na ang Panginoon ay nagtutuwid. Yeah. Tinutuwid niya yung mga kanya, hindi sapagkat gusto niya saktan, kundi dahil mahal niya. At dito, yung bagamat mahirap tanggapin yung salitang sapilitan na ginagawa ng Panginoon na pinahiga tayo upang mapahinga, ngunit kung kinakailangan sapilitang ginagawa, mapahinga lang ang mga kanya. Ang tanong ko sa atin, kailangan pa ba natin yon na sapilitan tayong ihiga ng Panginoon sa katigasan ng ating mga ulo? Kinakailangan pa bang ihiga tayo sa karamdaman? Di ba? Ng Panginoon, upang tayo hindi makabangon. Dahil wala tayong hinto, wala tayong tigil, abalang-abala. Ito yung sinasabi. Binabagabag tayo, hindi natin alam kung anong malaman. Hindi tayo matiwasay, hindi tayo mapayapa. Kuminsan kinakailangan. Higa tayo ng Panginoon. Ayan, pahinga ka muna. Parang hindi magandang tignan, pero masarap na maramdaman ang ipinakikitang larawan ng Panginoon dito sapagkat ang ibig ng Panginoon para sa Kanya, mamahinga. Mamahinga. Ang pamamahinga, mahabang pinagmulan niya, mga kapatid. Doon pa lamang sa halamanan ng Eden, sa Genesis, sa pasimula, sa Genesis ng lahat ng bagay, nauna na nating makikita ang pahinga. Na bandang huli, mababasa ninyo, itinakda ng Diyos ang pamamahinga ng tao. At pamamahinga hindi lang ng tao, pati hayop pinagpapahinga. At hindi lamang mga tao at hayop pinagpapahinga, pati lupa na tinatamnan, pinagpapahinga ng Diyos. Bakit? Pagbasahin niyo yung mga huling talata sa Hebreo 3, pumasok kayo isa niya sa kapahingaan ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay nagpahinga, gumaya kayo na magpahinga din sa gawa. Pinagagaya tayo sa Diyos dahil kung ang Diyos nagpahinga sa kanyang gawa, eh, hindi naman napagod ang Diyos nung lalangin niyang lahat ng bagay. Napagod ba ang Diyos sa palagay niyo? Kaya siya nagpahinga? Hindi, huminto siya. Natapos niya ang kanyang gawa. At kung paano nagpahinga ang Diyos, ay gumaya kayo kung paano ang Diyos nagpahinga. Kaya merong araw ng pamamahinga na itinakda. Pero tayo ayaw nating mamahinga. Anong tinatawag ngayon? 24/7 ang uso. Di ba? 24/7. 24 na oras. Nakita niyo binasa ko kanina? At marami pa kayong talatang makababasa, gaya 127 ng mga awit. Walang kabuluhan. Ang sabi na kayo'y bumabangon ng umaga, tumuuwi ng hating gabi. Maliban ng Panginoon. Sabi, maliban ng Panginoon. Ang sa inyo. Sapagkat
pag-aabala natin, sa di natin pagtigil, alam nyo, ito ang pamamahinga. Ganito ang araw ng pamamahinga. Diba? Sa lahat ng araw na nilikhang, tayo'y nagpapakapagal, abalang-abala sa paggawa. Ang Diyos nga na hindi kailangan ng magpahinga, nagpahinga at pinagagaya siya, sino tayong nilalang na mahina, marupok, mga labok lamang ang hindi mapapagod. Ito yung nakita ito yung masarap na at maliwanag na ako man namangha nung aking pinag-aaralan. Hindi ko na napag-aralan ito sa mga nakaraan. Ay, sabi ko nga, 20 aralin pagkain, sinuri ko isa-isang talata at bawat salita ng mga awit 23. Hindi ko napansin ito. Ngunit nung aking mapansin, nakakagulat, bakit nga ba ang mismong Panginoon ang nagpapahiga? See? Upang tayo ay mapahinga. Yun ang gustong sabihin yan. Mga minamahal kong mga kapatid, meron namang mabuting layo ng Panginoon kung bakit tayo pinatitigil. Kung bakit tayo pinagpapahinga sa ating mga pagkakaabala. Kung bakit kailangan maging mapayapa tayo sa kabila ng maraming gumagambala. Tigil, huminto, pahinga. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ba ninyo nararamdaman? Kung kayo hindi nararamdaman, ako nararamdaman ko. Pag nadadagdagan ang araw ninyo, at patanda tayo. Nilarawan nga ni Solomon yan sa Ecclesiastes 12. Tingnan ninyo itong bahay. Pag ang mga poste niyan gumigiray na, sabi ni Solomon, ang mga tuhod doon tinutukoy. Kapag ka mga bintana ay nagsasara na at lumalabo, yun yung mga mata. Kapag ka yung mga gumigiling, ang mga ngipin ay nakalalagas na. Kaya ang sabi, habang kayo ay bata pa, kilalanin ninyo ang Panginoon. Bago dumating ang mga masamang araw na hindi nyo kalulugdan. Alin yung masamang araw? Yun nga, itong katawang to parang bahay na guguho na. At bandang uli, kapag mapapatid na, ang sabi yung silver cord, yung gulugod, mawawala ng hininga. Babalik ang tao sa alabok na kanyang pinanggalingan. Kaya tinuturuan tayo itong awit 23. Matigas man ang ulo ng tupa at mahirap matuto at mahirap na mapahiga. Ginagawa ng pastor na mapahiga siya sapagkat kailangan niyang mapahinga. Nasa bawat isa sa atin, kung ayaw ninyong mapahinga, ngayon, anong kasunod na sinasabi? Pinahiga ko sa sariwang pastulan. Balikan natin yung larawan sapagkat merong ipakikita sa atin dito na kahit na ako'y namangha sapagkat hindi ganito ang pagkakaunawa ko din sa mga nakarang mga panahon. Ito ang sariwang pastulan na nalalaman natin. Pero hindi pala ito ang sariwang pastulan na tinutukoy ng mga awit na si David. Hindi ito, maling-mali ito. Hindi. Kasi yan ang iminulat sa atin.
na ganito ang larawan ng pastulan, lalo na ng sariwang pastulan. Tignan natin yung nauna, ito ang sariwang pastulan na tinutukoy ni David. Hindi ba kayo mamamanga? Paano naging sariwang pastulan yan? Ha? Una, sapagkat diyan talaga ang dako kung saan nila pinangangalagaan, pinapastulan ang mga tupa sa parang, sa ilang, sa bulubunduking lupain, na halos hindi tinutubuan ng anumang bagay at walang nabubuhay na bagay. Pero iyan ang eksaktong dako na sinabi ni David na pinahiga siya sa sariwang pastulan na yan. Kita nyo? Pipihit ang ating isip sa dati nating nalalaman, pero tuturuan tayo ng karunungan nitong awit ni David. Talakayin muna natin yung anong ibig sabihin ng pastulan. Itong pastulan. Ang salitang pastulan, diyan sa wikang Hebreo, ay itong naw-aw, naa o naw-aw, ang pagbibigkasin mo, na palaging minamungkahi ng salitang ito at nangangahulugang makainan, hindi ba? Yan ang ating alam. Pag sinabing pastulan, may pagkain, o may makakainan at mayroong pagkain. Yun ang bubungad sa atin sapagkat yan ang iminulat. Ngunit sa wikang Hebreo, yung naa at maririnig din niyo halos katumbas yung salitang Noah. Noah, si Noe. Ang ibig sabihin din ng kanyang pangalan ay tumigil. Humimpil. Di ba yung daw ni Noe? Tumigil, humimpil yung sa bundok, paanan ng bundok. Dahil ang ibig sabihin ng Noah o Noe na pangalan ay nangangahulugang pahinga. Magpahinga. Kaya ang salitang pastulan, Noah o naw-aw, ay nangangahulugang ang ibig sabihin ay isang dakong matigilan o matahanan. Hindi ko naisali yung isang larawan doon sa mga bulubundukin na yon, doon sa mga lupaing sinasabing pinagpapastulan na yon, na nakita niyong ilang na parang desyerto. Minsan doon gumagawa ng matitigilan at matitirhan ang mga tupa, minsan mga bato, o kung may hukay o yungib, para lamang makasilong sila, lalo na sa gabi, at wala silang takot na mararamdaman. Ibig sabihin dun sa pastulan, maiingatan sila. Maiingatan sila. Sa makatwid, ang pastulan, ang ibig sabihin ay parang siyang kulungan na kanilang tatahanan at doon sila mahingatan. At siyempre, merong makakainan din. Pero mas ibig sabihin ng pastulan, yung dakong kung saan naroon ng mga tupang nananahan kasi hindi na binababayan. At kailanman yung mga tupang yan na nasa kabundukan, hindi yan ibinababa upang pangalagaan sa ibaba. Halimbawa, kung saan ang kanilang kabahayan, saan ang kanilang bukid, hindi. Yan na ang kanilang tahanan. Ang bundok, ang ilang. Diyan na sila naninirahan. Yan ang pastulan nila.
Okay? Ngayon, ang kasunod, hindi, ang sabi, sariwang pastulan. Yung salitang sariwa ay nanggaling sa salitang Hebreo na desye. Desye. Na madalas sinilalagay luntiang kulay. Kinukulayan, di ba? Kaya pag sinabing green pasture sa Ingles, ang tingin natin berde, luntian. Kinukulayan natin ng yung saltang sariwa ng kulay. Green. Sa bagay po, sa Biblia, ang kulay na green ay mahalagang kulay. Marami, hindi ko na isasama ang mga talata, pero sa ibang aralin yon. Ang kulay na green, luntian, alam ba ninyo, sa maraming bahagi ng kasulatan, napakalagang kulay niyan, sumasasagid sa kasariwaan, kasaganan, kabuhayan, lahat ng yan. Pero pinakamalaga ang kulay ng green. Ngayon, kulamang napag-aralan din sa Biblia, maging doon sa trono ng Diyos ang nangingibabaw na kulay ay luntian, green. Nakita nyo? Kaya tama lang tayo na puti at berde yung ating kulay sa kawan ng Panginoon. Hindi tayo nagkamali ng pinili na kulay. Pero anong ibig sabihin ng sariwa? Pakita nga natin yung litrato kanina ng ilang. Yung sariwang pastulan na larawan. Yan, hanapin ninyo yung sariwang pastulan dyan. Saan nyo makikita ang sariwang pastulan niya? Puro batuhan, tinikan, dawagan. Asan ang sariwang pastulan dyan? Mga kapatid, ito yung sariwang pastulan. Yung sibot lang. Kasi yun ang ibig sabihin ng saltang sariwa. Yung bagong usbong. Yung sibot. Yung damo na nagsisimula. Yun ang sariwa na pastulan. Di ba? Nakakagulat na baligtad sa ating pangkaraniwang nalalaman. Gumuguhit sa ating isip pagka sinabing sariwang pastulan, yung luntiang damuhan, saganang sagana, tinatakpan halos at nilalaganapan ng buong lupain. Hindi yun pala ang sariwang pastulan na tinutukoy ni David. Itong mga sumisibot na konti lang. Kaya titignan ninyo dun sa kaparangan. Ewan ko kung mayroon pa akong isang sariwang pastulan na inilagay larawan. Pero dun sa mga bato-bato, bunga lang ng hangin daw, o hamog, pag iniangat mo ang batong yan, mamasa-masa sa ilalim. Tignan niyo yung pagkakalikha ng Diyos. Mamamasa-masa yung batong aangatin mo na isang bato dyan. At dun sa mamasa-masang bagay na yan, may umuusbong na damo. At kung titignan niyo yung kaparangan, hindi niya tinatakpan, nilalaganapan ng buong parang. Pausli-usli lang. Sukat sabihin ni David, ito ang sariwang pastulan. Kung tayong titingin, sabi na, bakit naging sariwang pastulan yan? Alam po ninyo, pinakikita ni David sa kanyang awit. Nakikita ba ninyo ang pinakikita ni David? Bakit ito ang sariwang pastulan?
na kasya lang ng isang kainan o subuan ng isang tupa. Kasya lang. At kung titingnan ninyo kanina yung bundok na maraming guhit, o may iba pa akong larawan na pakonti-konti lang yan sa parang. Ayan, may mga ilan doon na yan, may ilan na tuloy. Nakita niyo yung konting birdie lang yan. Samantalang ang kalawakan ay puro ilang. Pero tinawag ni David, yan ang sariwang pastulan. At yung bugkos kanina na umuusbong na damo, sapat na pagkain ng tupa. Sa araw na yon. Ano yung tinuturo dito ni David? Tinuturo ni David sa kanyang awit ay ito. Kung ang parang na yan ay sariwang pastulan na tinatakpan, laganap ang lahat ng makakain na damo, kakailanganin pa ba ng tupa ang pastor? Kakailanganin pa ba niya? Hindi na. Isusubsub na lang niyang ulo niya doon. Wala na siyang pakialam, magsasawa siya sa pastulan. Ngunit ang tinuturo ni David sa kanyang awit, yung bugkos na yon, na usbong na damo, bagong usbong, bago lang usbong, sariwa kaya bagong usbong, sapat na sa tupa sa araw na yon na kanyang kakainin, sapagkat tiwala siya sa kanyang pastor. Ang pastor niya, dadalhin siya na sapagkat nalalaman ng pastor kung saan siya makakakain at makakainom at kailan niya kailangan. Tinuturo nito ang pagiging mapagtiwala sa Diyos at huwag mangamba. Itinuturo nito hindi lamang ang maging mapagtiwala sa Diyos, kundi umasa sa Diyos. Kapagkat ang tupa, umaasa lamang siya sa kanyang pastor. Paano niya hanapin ang pastoran diyan ng isang tupa? Tignan nga ninyo yung isang, may mga guhit-guhit na bundok. Ang nangingibabaw na itinuturo dito, yung pagiging depende sa Diyos, pagtitiwala at pag-asa. Hindi mababahala o dapat mag-alala ang tupa sa araw ng bukas sapagkat alam ng kanyang pastor saan ang sariwang pastulan na pagdadalhan ng mga kanyang tupa. Iyon ang dapat na maigit sa ating isip. Magkasya at maging sapat sa bawat araw ng buhay. Hindi ba yan pinatutuhanan at nakakalimutan natin? At pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Anong sabi niya sa mga talata? Huwag kayong mga lisngas-ngas, huwag kayong magulumihanan kung anong kakailanganin ninyo sa pamumuhay. Di ba? Anong inyong kakainin at inyong inumin? At mamaya, doon tayo magwawakas bago. Magtiwala kayo sa Diyos. Yun ang pinakikita rito. Asa yung larawan natin na may mga guhit-guhit. Huh? Yung bundok na may guhit-guhit. Yan, nakikita ninyo yung bundok na yan, parang nandun sa itaas ang mga sariwang pastulan. Kita nyo may guhit-guhit.
Ano yung guhit-guhit yan? Yun yung sinabi ni David, pinapatnubayan ako sa landas ng katwiran. Naguguhitan ang bundok na yan. Dahil ang mga tupa ay sunod-sunod yan. At sa bawat araw, iikuti ng bundok sapagkat kung saan merong makakain na usbong ng damo, pagkatapos noon, uusad na naman, uusad hanggang kung saan man sila dadalhin ng kanilang pastor. Ang tawag ko dyan, at mukhang tama ang sinasabi ng Hebreyong salta, yan yung gasgas na landas. Landas ng katwiran. Di ba sa mga bukid? Kita nyo may gasgas eh. Hindi kayo maliligaw. Susundan ninyo yung gasgas. Punta kayo sa mga bukid, sa mga probinsya, lalawigan, yung dinadaanan ng kalabaw, dinadaanan ng tao, nagagasgas yung landas. Hindi ka maliligaw kung susundan mo yung gasgas. Ang tinuturo nito, mahirap man sapagkat isipin niyo ang tatahaking, lalakbayin ng mga tupa sa pagsunod sa kanilang mga tupa, sa kanilang mga pastor. Mahirap man, ngunit ito ang marapat. Minsan mga kapatid, may paraan ng Diyos. Anong sabi nga niya? My thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Sinabi sa Isaias, ang ganyan na talata, Isaiah 55:8-9, sa pamumuhay para tayo naglalakbay, mga kapatid, kagaya ng mga tupa. Mahirap ang daanan. Sa susunod ko na ipakikita dun sa gaya ng tupa yung ibang larawan ng buhay ng mga tupa. May pamamaraan ng Panginoon. Kung minsan di natin maintindihan, may pamamaraan ng Panginoon na kinakailamang sundan. Hindi tayo malilis. Hindi tayo mahuhulog sa bangin. Hindi tayo manganganib. Ngunit ang alalahanin natin, may ibang paraan ang Diyos para sa atin. Napahaba na yata ako. Ako ay nasa page 6 pa lang ng ginagawa kong lesson. Mahaba po ito at hindi ba natin mararating yung tubig na pahinga. Magwawakas ako. Total, maaari naman nating ituloy pa ito. Ang mahalaga, mga minamahal ko mga kapatid, ang natutuhan natin na karunungan na magiging patnubay natin sa ating pamumuhay ay yung katotohanan na ang Panginoon gumagawa siya upang tayo mapahinga. Upang tayo huwag mabagabag. Upang tayong magambala, maligalig. Ipinapahinga tayo ng Panginoon. Kung kinakailangan, kahit na sa paraang sapilitan, mapahinga lang tayo. Mapahiga at mapahinga tayo. Wala na akong oras. Ang dami pang talata sana ng aking babahagi sa inyo. Lalo na ang daming inipong kong mga talata tungkol sa pagtulog, paghiga. Titingnan ko kung babasahin ko lang mga ilan. Sapagkat napakahalaga ng mga talatang ito. Halimbawa, awit 4:8. Payapa, nahihiga, at gayon din matutulog sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo ako sa katiwasayan. Nakita niyo, pati pagtulog, nandiyan ang Diyos. Mababasa ninyo, halimbawa sa mga awit
91. Naalala ko si Nanay Pilar Alday, kabisado itong buong 16 na talatang ito ng 91. Na hindi ka matatakot sa kakilabutan ng gabi. At mapapahinga ka sapagkat ang Panginoon ang lumulukob sa iyo. Sa awit 127, 2, walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga at magpahingang tanghali at magsikay ng tinapay ng inyong katagalan. Kahit nagawa kayo ng gawa, trabaho ng trabaho. Sapagkat binibigyan ng Diyos ang gayon ng pagkatulog ang kanyang minamahal. Nakita niyo madahilan bakit hindi kayo makatulog sa gabi? Mangawit, Kawikaan 3:23-24, kung magkagayo'y lalakad ka na tiwasay at o ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Dahil sa Panginoon. Ang dami pang mga talata. Inipong ko lahat ng talata sa Biblia tungkol sa pagkatulog. Pagkapahiga. Isipin niyo, akala natin ang Panginoon wala siyang pakialam sa ating pagtulog. Ang daming talata tungkol sa paghiga, pagtulog, pagpahinga na parang ipinakikita ng Diyos na ito'y kailangan lalo na ng mga abalang-abala, hindi tumitigil, hindi humihinto, trabaho ng trabaho, ayaw magpahinga, nagagambala, kaya hindi mapahinga sa gabi, ni hindi makatulog. Maraming pantalata kayo mababasa tungkol sa sinasabi na ang Panginoon ang nagbibigay ng tulog. Kaloob ng Diyos, pati ang tulog. Minamahal ko mga kapatid. Andiyan sa maraming talata na diyan sa Mangawit 127:2, handog, kaloob ng Diyos, maging ang pagtulog at pagkahimbing sa gabi. Mga minamahal ko mga kapatid, ang aking dalangin. Alam natin at naunawaan natin, nararanasan natin, marami tayong pinagkakabalahan, marami tayong dinaramdam, lalo na sa panahong ito. Nararanasan natin ang maraming mga kagulumihanan. Hindi natin alam, hindi natin naunawaan. Bagamat masama ang pandemyang yan, nakita naman ninyo, huminto, tumigil ang buong mundo sa pag-ikot. Lahat huminto. Maraming pagkakataon ng Panginoon, maaring tayo'y ibig na mapahinga. Hindi siguro po nagkataon lang. Ako'y nagulat. Hindi siguro nagkataon lang. Maaari pa kung isang talata, hanggang 2 o 3 talata makikita ninyo. Pero napakarami palang talata ang inyong mababasa sa Biblia tungkol sa pagpapahiga at pagpapahinga ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Mahalaga at kinakailangan. Di sinsanay, siguro hindi bibigyan pansin ng Diyos. Di po ba? Na kahit na ang pagtulog sa gabi, maaaring may mga pagkakataon di tayo makatulog, nalilingas-ngas tayo. Wala tayong katiwasayan. Tinatakasan tayo ng kapayapaan. Punong-puno tayo ng kakabalaan. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Meron tayong Diyos na nagpapahiga sa atin
upang makapagpahinga. Tayo pong ay tumayo. Nalalaman kong lahat tayo, lalo na sa panahon ito na punong-puno ng kalingas-ngasan, ng kagulumihanan, ng katakutan, na hindi natin hinalalaman ang maaring mangyari. Nagpapaalala ang Panginoon sa atin. Nagpapaalala ang Panginoon sa atin. Pumasok tayo sa kapahingahan niya. Kaya dapat ang mga itinakdang araw na kagaya nito, kaya kung minsan sabi ko, wag natin tawaging gawain eh. Kasi 6 na araw ka nang gumagawa, pagdating ng linggo may gawain pa. Yeah. At mang talagang salita kapahingaan, pagpapahinga. Ito. Pagkatapos ng 6 na araw na paggawa, ang isa'y pagpapahinga. At pag tayo narito tayong kinatatagpo ang Panginoon upang tayo'y makapahinga. Sa Jeremias, sinasabi ng propeta, God is our resting place, dwelling place. Ang Panginoon, ang tahanang dako, at mas tama ang ibang salib, ang Panginoon, ang hindi lamang ang ating tahanang dako, siya ang ating pahingahang dako. Kaya minsan sinabi ng Panginoon, halika kayo. Halika kayo na nangabibigat ang lubha. Halika kayo na mayroong mabigat na pasanin. At ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, marami tayong kapaguran. May mga pagkakataon para tayong nagsasawa na, hindi ba? Parang umiikot lamang ng mga bagay. Para nawawala na tayong gana, para tayong nagsasawa. Sa buhay, di tayo mapalagay. Bagot na bagot tayo. Bigat na bigat. Hinahanyayaan tayong pumasok, umuwi sa kapahingang dako at makasumpong ng kapahingan. Ang Panginoon, ang ating pahingang dako. Di ba sa linggo tayong pagod? Sa linggo tayong hirap na hirap? Pagdating ng araw na ganito, umuwi tayo sa Panginoon. Nakikipagtagpo tayo sa Panginoon upang mamahinga. Upang muli tayo makaigib ng lakas at ng sa gayon sa susunod na mga araw, sa susunod na sanlinggo na makikipagbuno muli tayo sa buhay. Meron tayong taglay na lakas. Yan ang hindi naunawaan ng marami. Pagod, kaya nandun sa bahay. May sakit, ayaw bumangon. Abalang-abala. Ayaw makitagpo sa Panginoon. Kaya naman, hingal na hingal tayo. Wala tayong tigil. Hindi tayo humihimpil. Hindi tayo humihinto.
Iintayin ba natin ang pangyayaring tayo'y mapahiga? Magpahinga buti kung pansamantala. Baka ang kasunod, rest in peace. Di ba? Ngayon lamang pong araw, 2 patayang kailangang paglingkuran. Aabutin pa ba tayo ng rest in peace? Di ba? Inaanyayahan tayo ng Panginoon, magpahinga tayo sa Kanya. Ang ibig ng Panginoon, makaigib tayo ng ibayong lakas, ng buhay, ng kaginhawaan. Wala pa tayo dun sa tubig na pahingahan eh. Ikalawang bahagi ng ating aralin. O aming Panginoon, aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat sa mga ganitong tagpo, sa ganitong dako, makakasumpong kami ng kapahingahan sa iyo. Ang buhay namin ay bat-bat ng hirap, ng sakit. Naliligalig kami sa marami sa aming paligid. Nangangamba. Nababahala. May mga gabing hindi kami makatulog. Tinatakasan kami ng kapayapaan. Nalilito kami. Hindi namin alam kung anong gagawin. Nakakaramdam kami minsan na parang pagod na kami sa buhay. Na puno ng pakikipagpunyagi. Mabigat ang nararamdaman naming pasanin. Marami kaming alalahanin. Panginoon, salamat po. Isang man lamang araw, makapamahinga kami. Sa ilang araw na paggawa ng pagsusumikap, ng paghahagilap ng aming ikabubuhay. Nakakalimutan naming nandiyan kang nilalang mo ang lahat ng bagay. Sa iyo rin ang gagaling ang lahat ng ikabubuhay ng anumang nilalang mo, maging kaming tao na bumabangon sa umaga at umuuwi ng gabi. Ngunit ang lahat ng aming mga kaabalahan at kahirapan, kumakain kami sa tinapay ng kapagalan. Pinaghihirapan namin ang aming ikabubuhay. Samantalang sinasabi mong paalala, hanapin muna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. Idadagdag mo na sa amin ang lahat ng bagay na aming kailangan. Hindi kami matuto. Napakatigas ng aming mga ulo. Wala kaming pangunawa. Mas iniibig namin ang masakit na paraan ng buhay. Mas pinipili namin ang gipit na paraan. Samantalang kung ibubukas mo ang iyong kamay, kami mabubusog sa iyong kabutihan. Subalit kung iyong iaaklong ang iniunat mong kamay,
maghihirap kami. Salamat sa iyong pagpapaalala sa amin sa pamagitan nitong awit ni David. Matutuhan nawa namin ang kaunawaan na magiging patnubay namin sa aming mga pamumuhay sa bawat araw. Tulungan mo kami at turuan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Sapagkat gaya ng sinabi mo, kapag kami nagiging malingas-ngas, kapag kami lubang nababahala, nagugulumihanan kung paano kami mabuhay, ang sabi mo, o kayong maliit ang pananampalataya. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pagtitiwala sa iyo at dagdagan mo ang aming pag-asa sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pakikipagtagpo sa amin sa umagang ito, upang sa aming pagyaon sa araw ng bukas at sa susunod na mga araw nitong buong sanlinggo, nalalaman namin at naunawaan, nangunguna ka at kasama-sama ka sa aming paglalakbay sa pamumuhay na ito. Mabuti kang pastor na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami kailanman pababayaan. Amen at amen.